At sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Magpatuloy daw sa mga bagay na ating pinag-aaralan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na nakapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas. Sabi sa amen. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway sa ikatututo na nasa katuwiran. Di ba? O sa English ito, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Doon daw ito ginagamit. Doon daw ito mapapakinabangan sa doktrina. Tama. And for reproof. Yung pagtutuwid, reproof, di ba? Paano pag wala, hindi na tayo nagre-reproof ng maling doktrina. Tama yung sinabi ni Brother Johnson. Ang labas natin niya, Antikristo, compromiser. Tama. Dahil hindi itinutuwid ang mga pagkakamali. So, say amen? Kaya ba gusto nyo? Antikristo ang labas niya. Diba? Anti-word. All Scripture, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yun ang purpose ng Scripture. Shall we say amen? Hindi po ito hinahaluan ng politika. Ang mali ay mali at dapat ituwid. Dapat turuan, dapat itama. Yung katuwiran ng mga tao ngayon, revelation is by progression Yung problema, totoo yan, progression. Pero hindi yung revelation mali ngayon, susunod tama, susunod mali na naman. Hindi ganon. Kaya nga progression, ibig sabihin may continuity. Yun ang ibig sabihin ng progression. Hindi yung mali ngayon, susunod tama, susunod mali na naman, susunod tama na naman. Yan ba ang gusto nyo? Niloloko nyo mga sarili nyo. Tumanda na kayo sa mensahe, pero mga pangangatwiran nyo, baluktot. Ito po ang purpose ng Scripture. Profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished into all good works. Abay, paanong darating ang mga good works na yan? Dahil ang kasinungalingan nagbubunga ng masamang gawa Ang pagkakamali ay namumunga ng mga maling bunga. Paano madadala sa kasakdalan? Paano makakagawa ng mabuting bagay kung puro kasinungalingan at ipinagtatanggol ang kasinungalingan? Huwag po kayong matakot. Ang labas ninyo, mga duwag kayo dahil hindi ninyo itinatayo ang katotohanan. Tao, ang pinaglilingkuran ninyo, yan ang katotohanan. Amen. Mga anak, mga kapatid, masakit po ang katotohanan. Yes. So we say amen. Kaya nga, ang pananalita ni John the Baptist sa mga Pariseo sa Saduceo na hindi nagtuturo ng katotohanan. Anong sabi? Kayo na mga lahing ulupong, sino ang nagbanta sa inyo para umiwas sa galit na darating? Shall we say amen? May galit na darating.
At huwag nating i-provoke ang Panginoon sa galit. Dahil kapag hindi natin binago, hindi ninyo binago ang pamamaraan ninyo, at sinasabing ang kasinungalingan ay katotohanan, magkakasala kayo sa Panginoon. Ang mali ay mali at ang tama ay tama. Yan ang salita ng Diyos. Hindi pwede natin pagsamahin ang good and evil. Shall we say amen? Ha? Ang ginawa nga ni Satanas di ba ang batas ng Panginoon sa creation, thou shall not eat the tree of knowledge of good and evil, for in the days that you eat thereof, thou shall surely die. Di ba yung utos? Pero ang sabi ni Satanas sa babae, thou shall not surely die. Not lang ang idinagdag Shall we say amen? Not lang ang idinagdag, hindi maraming paliwanag. Kaya doon nagsimula ang tao na hulog sa kasalanan dahil sa salitang N-O-T. Isipin mo, walang apoy sa hell. Ang tawag doon? Yung kukonsensyahin ka lang. Abay, baka mamaya yung mga tao mo mag-isip na, di ba, kukonsensyahin lang naman pala kayang-kaya ko na yan. Hindi ba? May tormention. Kung sa lupa nga, may 5 months tormention, how much more sa ilalim ng lupa, sa hell. Abay, baguhin mo yung turo mo, magsisi ka naman, kapatid. Pinagyayaman ka ng Panginoon, pagkatapos gaya ng attitude mo. Wala kang pagbabago. Aminin mo ang pagkukulang mo para maisalba mo ang sarili mo, pati ang sambahayan mo, kasama ng kongregasyon na hanggang ngayon nililito mo. Sumunod ka sa continuity message para maging malinaw sa iyo ang mga bagay-bagay. Dahil hindi ka pauunawain ng Panginoon kapag nanatili ka sa ganyang pag-uugali mo na inilalagay mo ang kasinungalingan sa pwesto ng katotohanan. We are ambassadors for Christ, not authorities. Kaya tatandaan mo, yung salita na yan. Hindi tayo mga turista. Kapag pumunta ka sa isang bayan, siguraduhin mo, may mensahe ka, hindi ka turista. Naalala ko, may bisita dito nagturo, kapiranggot. Pagkatapos mas malamang pa yung pagpunta sa SM Mas mahaba pa yung oras sa SM Baguhin mo yung ugali mo. Huwag natin mahalin ng mga bagay ng salibutan. Sa demonyo yan. Love not the world and the things that are in the world. The lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kung itinataas ka ng Panginoon, dapat ka magpakumbaba. Lahat ng bagay na yun, nasa diablo yan. Nililibang-libang lang yung mga mata mo. Nililibang-libang lang yung physical mo na kaanyuan. Naakala mo pinagpapala ka. But in reality, dinadaya mo ang sarili mo. Shall we say amen? Mga kapatid, wala tayong magawa. Yan ang ipinag-uutos ng Panginoon. Shall we say amen? For reproof, for doctrine, abay, sandali lang. Yung doctrine, pwede man natin bago-baguhin Ayan ba ang katwiran mo? Nilalaro mo ang kasulatan. Mga anak, mga kapatid, huwag kayong tumulad sa mga mangmang. Kundi maging matalino kayo. Maging sensitibo kayo sa lahat ng bagay.
for correction, for instruction in righteousness. Sige nga, saan ka lalagay dyan? Saan mo gusto lumagay dyan? Wala ka ibang pupuntahan, kundi aminin ang mga pagkukulang mo. Sa nakakakita ng pastor, nanliligaw ka pa ng sekretary mo. Sige nga, kumarap ka dito. Huwag kang magtatago. Maraming nagpapatuto dyan. Mga anak, hindi ito puot, kundi ito pagtutuwid. Para ang tao na yung Diyos ay may tama. Shall we say amen? Lahat tayo sinusumbatan ng Panginoon sa lahat ng ating mga gawa. Di ba? For reproof, for correction. Amen. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Shall we say amen? All good works. Kapag ginagamit ka na ng Panginoon at sigurado ka ng ginagamit ng Panginoon, huwag ka nang mag-iba. Huwag ka nang lumihis. Huwag mo nang gayahin si David. Huwag mo nang gayahin si Solomon. Umarap ka. Magsalita ka. Hinihintay ko, sasabihin mo. Mga anak, mga kapatid. Matthew 24. Verse 24. For there shall rise false Christ, meaning false anointed one, and false prophets, and shall show great signs and wonders. Magpapakita ng mga palatandaan, speak in tongues, prophesying, healings, at iba-iba pang mga palatandaan. Shall show great signs and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. Abay, nakaka-deceive nga, Brother Johnson, di ba? Pero tandaan natin, ang elected cannot be deceived. Shall we say amen? Possible lang. Possible. Ibig sabihin, may chance siya. Kapag ka hindi niya iningatan ng sarili niya, pwede siyang madaya nito. Tama. Pero dahil siya ay elected, iniingatan niya ang buhay niya. So, dapat ingatan natin ang mga sarili natin. Shall we say amen? Lalo kayo na nandyan sa norte. Ingatan nyo ang inyong sarili. Ingatan ninyo ang flocks na binili ng kanyang sariling dugo. Abay, mayroon pa nga nang tuturo dyan magpasalamat pa kay Satanas dahil kung di dali kay Satanas, hindi na pa ako si Kristo Sige nga! Huwag niyo akong pipigilan sa sasabihin ko. Ayoko lang magbanggit ng pangalan dahil nagsisi na yung tao Pero huwag mo ipagtatanggol. Mga anak, mga kapatid, pag-ibig ito, hindi ito galit. Ang kailangan lang mamulat ang tao sa katotohanan. Shall we say amen? Kailangan lang mamulat ang tao sa katotohanan. Hindi ba? Kayo na mga lahi ng mga ulupong, sino nagbanta sa inyo na tumakas sa galit na darating? May galit na darating Tama. At sino yung mga lahing ulupong? Yung pinipihit ang salita ng Diyos mula sa katotohanan papunta ng kasinungalingan. Yan ang trabaho ni Satanas.
Mga anak, mga kapatid, huwag kayong mag-alala. So verse 28, for wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered together. Shall we say amen? Ha? Meron bang grupo ng mga agila na nagtitipon? Amen, meron. O, alam nyo, ang attributes ng isang agila, hindi sila sumasama sa marami. Dahil ayaw nilang mahawa sa pollutant, mga anak. Ayaw nila yon. Mas gusto po nila nananahimik. At ang mana na nagaling sa taas, mga kapatid, ay nananagana sa kanila. For wheresoever the carcass, yung pagkain ng agila po ito, sariwa. Shall we say amen? Sariwang karne, sariwang pagkain na inilatag ng Panginoon para sa kanila. There will the eagles be gathered together. Shall we say amen? Amen. John chapter 6 verse 44. Hindi nila matanggap ang turo ni Kristo Jesus therefore answered and said unto them, murmur not among yourselves. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him. Sa Tagalog, walang taong makakalapit sa akin maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magpalapit sa akin. Abay, wala palang sapilitan ito Shall we say amen? Hindi mo pwedeng mapilit ang tao na makalapit kay Jesus. Dahil ang nagpapalapit kay Jesus ay ang Ama. Tama? Ha? Walang taong makakalapit sa akin, ang sabi ng Panginoon. Maliban ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. You see? Sabi sa amen. Yan ang pangako. Purihin ng Panginoon. No man can come to me except by the will of the Father. Alam niyo, mga Hudyo, numero unong reklamador ito Sila yung mga inabutan lang gospel, pero naging reklamador, mga anak. Ang mga Hudyo ngayon nagtalo, nagsasabi, paano mapapakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Hindi ba sabi ng Panginoon, maliban ninyong inumin ang aking dugo at kainin ang aking laman, ay hindi kayo magmamana o wala kayong bahagi sa akin. Hindi nila maintindihan Tama? Kapag hindi mo maintindihan, magtanong ka, magsaliksik ka, magpakumbaba ka. Shall we say amen? Ha? Ang mga Hudyo kayo nagsasabing, paano may papakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Abay, kapag ka ito'y naranasan mo, baka hindi ka na, ayaw ka na sa Kristyanismo, kakainin pala yung laman niya at iinumin yung kanyang dugo. Kapag ganyan ang laman ng utak mo, malabo sa iyo ang kaligtasan. Dahil, maitutulad ka lang kay Cain. Na kahit bigyan ng instruction ng Panginoon na pumunta ka sa labas, kunin mo ang alay at ialay mo sa akin. Napakasimpleng instruction pero hindi magawa ni Cain. Ganyan ang mga tao ngayon. For there shall rise false Christ and false prophets na itinuturo ang katotohanan pero pilit pinaniniwalaan ang kasinungalingan. Shall we say amen? Napaka hindi maunawaan ng normal diba? Shall we say amen?
Sinabi nga ni Jesus sa kanila, katotohanan, 2 beses yan. Sinasabi ko sa inyo, maliban na inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Okay, hindi ko talaga maintindihan yan. Naghahanda na, hinihanda na yung paa para tumakas. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. You see? At siya ay aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng aking amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. So kayo, ano ba ang iniisip ninyo? Literal bang kakainin mo ng buhay si Kristo? Kasi kapag ganyan ang laman ng isipan ng isang tao, malabo siyang makaunawa ng katotohanan. Tama! Anong sabi ni Kristo? I am the bread of life that coming down from heaven. So, ikinukumpara niya yung sarili niya sa isang tinapay. Tama. Shall we say amen? So, kailangan marunong kang magtanong sa Diyos sa simpleng kaparaanan. Tama. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So, ang kakanin mo pala, hindi literal na si Kristo, kundi yung salita niya, yung word of God. This word is spirit, and the spirit give it life. I am the bread of life that coming down from heaven. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God, and the Word becomes flesh. Sa katauhan ni Kristo, nagmanifestar ang salita ng Diyos kay Kristo. Shall we say amen? Ito ang tinapay na bumubang galing sa langit. Hindi gaya ng mga magulang na nagsikaya at nangamatay. Ang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Alam niyo nangyari? Verse 60, marami nga sa kanyang mga alagad ng kanilang marinig ito ay nagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Halika na, alis na tayo. Hindi ko maintindihan. Dadapot pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila sinabi, ito bagay nagpapatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Abay, umakyat walang hagdanan di ba? Bumalik siya sa Ama. Shall we say amen? Kinanggalingan niya yung Ama. Iniluwal siya ng Ama. Kinino? Kay Mary. At ngayon, bumabalik siya. Dala ang kapangyarihan ng Ama para mamagitan sa Diyos at sa tao. Ano nga kung makita ninyong umakit ang anak ng tao? Mga kapatid, ito pa yung terminolohiya na nagpa-tisod sa marami. Pag sinabing anak ng tao, referring to prophetic ministry of Jesus Christ. Dumating siya bilang Son of Man. Shall we say amen? As a prophet. Tama. Son of Man meaning a prophet. Hindi ba? Ano sabi ng Panginoon kay Daniel? Daniel prophesied about this, about that. Anong sabi niya kay Ezekiel? Son of Man prophesied about this, about that.
So, ibig sabihin ng Son of Man, a ministry for being a prophet. Sabi siya, amen. So, si Kristo, sa una niyang pagparito, bilang isang propeta. Tama? Or, Son of Man. Yun ang ibig sabihin ng Son of Man, a prophet. Kaya yung ministry ng Panginoon, as a Son of Man, then, as a Son of David. Kapatid, Son of Man, Son of God, yung kanyang pagiging siya, Son of the living God. Pero yung ministry yung ginagampan niya, sa kanyang unang pagparito, as a Son of Man. At may nagtuturo pa nga maging sa end time movement, mga kapatid na muling mahayag ang Son of Man sa end time. Totoo yun. Pero ang pagkakahayag niya is through His body, through the ministry. Hindi po literal si Kristo bababa dito as a Son of Man at muling mangangaral. Magkakatawang tao daw uli. Narinig na ba ninyo yung ganun turo? Kahapon lamang, nakikinig ako na nag-invite sa akin. Pinakinggan ko naman. Di ba? Tinignan ko kung tama. At binantayan ko, mga anak, mga kapatid, hindi daw totoo na si Kristo ay bababa sa alapaap, kundi bababa daw siya as a Son of Man. Mangangaral daw siyang uli. Mga kapatid, malinaw ang sinabi ni Pablo, the Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trumpet of God. At ano ang mangyayari? The dead in Christ shall rise, and we which are alive shall remain, will be caught up in the air. Shall we say amen? Shall be caught up with the Lord in the air. Hindi siya bababa sa lupa. Shall we say amen? Yung sekretong pagparito ng Panginoon sa rapture, hindi po siya bababa sa lupa. Mananatili po siya sa clouds at kukunin ang body. Shall we say amen? Kukunin ang bride. Yung mga patay ay babangon at tayo magpapalit sa isang kisap mata, sapagkat tutunog ang trumpeta, mga kapatid, at tayo sasalubong sa Panginoon. Ay, interpretation nila, muli magkakatawan-tao ang Son of Man, pangalawang pagkakatawan. Hindi na po, glorified body na po siya. Yun na po ang katawan niya throughout all eternity. Tama po ba? Alam niyo, kapag mag-iingat kayo mga anak, mag-iingat kayo sa mga pinapakinggan niyo dyan sa YouTube. Dahil walang ibang katotohanan kundi nagmumula sa langit. Yung nagpe-presenta dyan sa YouTube, half truth, half lie. Good and evil yan. Shall we say amen? Sa paningin natin, maganda, mabuti, pero may halong kasinungalingan. Papayag ba kayo? Nahaluan ng kasinungalingan ng katotohanan? Hindi yan magdadala sa inyo kay Kristo. A little leavening the whole lump. Alam nyo yan Alam mo yan Bakit hindi mo ipatupad? Dahil nadaya ka na ng sarili mo. Hindi mo na kayang baguhin dahil mapapahiya ka. Dahil marami kang babaguhin. There's a rise false Christ and false prophet. Tandaan po ninyo, maging dito sa end time movement, napakaraming false Christ and false prophets.
Napakinggan niyo ba yung sinabi ko? Totoo ba yun? Bay, lakas-lakasan ninyo. Para marinig naman ang kapangyarihan ng Diyos sa inyo. Hello, say amen. A little leaven, leavening the whole lump. Pag hindi ka naniwala sa pundasyon, ang apostol at propeta, hindi magliliwanag ang iyong katuruan. Dapat may pundasyon ka. So, say amen. Dalawa yun. Apostles and prophets. Pag hindi ka nagpakumbaba dyan sa dalawa na yan, malabo sa iyo ang rapture. At magkakasala ka. Dahil hindi mo nagawang ingatan ang iyong plaques. Shall we say amen? Mga kapatid, hindi na tayo magpapahinay-hinay dito. Malapit ang dumating ang Panginoon. Mga kapatid, mag-comment kayo, hinihintay ko. Hindi matanggap ng mga Hudyo ang mga pananalita. Ang mga Hudyo ngayon na nagtatalo, na nagsasabing paanong kakanin natin ng paanong may papakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman. Hindi nila maintindihan. Hindi nila maintindihan, mga kapatid. Bakit? Dahil kulang yung kanilang pagpapasailalim Yung pagpapakumbaba, kulang. Kailangan yung full submission sa mga ginagamit ng Diyos para buksan ka, para pagbuksan ka ng Panginoon. Nandiyan na nga sinisigaw na ang terminolohiya is continuity light. Di ba? Nakapakaganda, di ba? Shall we say amen? Napakalinaw nga ng pagkakasabi ni Brother Jackson There's no doubt. There's no doubt. Sinabi niya doon sa tao ng Diyos, there's no doubt that you will write the last part of the book of Acts. You see? Shall we say amen? Nagtitiwala ba kayo kay Jackson? O nakakalimutan na yung mga magulang? Mga anak, mga kapatid, hindi nagbabago ang paraan ng Panginoon. The foundation of our faith is apostles and prophets. Kung pastor ka, kung evangelista ka, kung teacher ka, magpailalim ka doon sa dalawa. Dahil kapag hindi ka nagtiwala sa magulang mo, yan ang magiging hatol sa iyo pagdating ng araw. Nakita ko na ito sa panaginip, kapatid. Natakot ka sa Diyos. Matakot ka sa Panginoon. At alam niyo ang nangyari? Dahil sa mga salitang binitawan ng Panginoon, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Shall we say amen? Matigas ang pananalita At sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyo magsialis din naman?
At sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparaon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. You see? Sabi sa amen? Ha? At sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang kung kayong 12 at ang isa sa inyo ay diablo? Kaya hindi ko sumusunod sa ministry ay anak ng Diyos. Tama. Isipin mo, 12 ang hinirang may diablo pa na naiwan doon. Sabi sa amen. Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote sapagkat siya ang sa kanya ay magkakanulo palibhasay isa sa 12. Magkakanulo. Saan? Sa katotohanan. Shall we say amen? Pag pinagkanulo mo ang katotohanan, pag pinagkanulo mo ang salita, pinagkanulo mo si Jesus. Shall we say amen? Dahil si Jesus ang salita ng katotohanan. Si Jesus ang salita ng Diyos. Kaya sino man magbawas ay babawasan sa aklat ng buhay. At sino man magdagdag ay dadagdagan din ng salot. Shall we say amen? Wala ka bang takot? Mga anak ko, mga kapatid, 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Yan. Lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Pumipigil pa, di ba? At kung magkagayoy mahayag ang tampalasan, sino yan? Si Abaddon. Sabi sa amen. Napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig. Tama. Sa kanyang pagbaba. At sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito, ay lilipunin. Tama po. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Brother Johnson, pati kasinungalingan pa lang ngayon pinaniniwalaan na Walang ingat ang mga tao. Shall we say amen? Isipin mo, nagsisinungaling na, pinaniniwalaan mo pa rin, pilit. May kasalanan mo yan. Dahil yung ganyang attitude, yan ang magpapahamak sa'yo. Shall we say amen? Di ba yan ang kabilin-bilin na ingatan ninyo yung mga sarili? Ingatan din ninyo ang kawan. Tama? Na siyang binili ng ating Panginoon ang kanyang mahal na dugo. At pagkatapos, ganon lang, pabayaan na lang natin kung ikinokorek tayo. Dahil yung pagkokorek nila ay hindi makaka-epekto. Dahil, mga kapatid, dahil sa pagka-unawa ng tao, kami ay nasa tama. Kami ang nasa katotohanan. Follower kami ni Brother Branham. Follower kami ni Brother Jackson. Kapag hindi ka pa rin nag-ingat sa turo mo, wala kang maririnig na kulog.
Magsisi ka. Na siya, na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at kahanga-hangang kasinungalingan. O sige, dito kayo bumili, o. O kayo mga mangmang, dito kayo bumili ng langis. Dito. Mangmang na nga, ituturo mo pa sa Antikristo. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan. Meron palang kapangyarihan din di ba? At mga tanda at mga kahanga-hangang kasinungalingan. O, kita mo, ang yaman namin, ang laki ng building namin, sagana kami sa instrumento, sa magagandang sasakyan. Sige nga! Ano masasabi niyo dito? Kahanga-hangang kasinungalingan. Samantalang ang Biblia nagtuturo, love not the world and the things that are in the world. The lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life is not from above, but of the devil. Kaya pati ang 7th seal, binuksan nyo. Magsisi kayo ng hayagan para kayo patawarin ng mga taong nadaya. At may buong daya ng kalikuan sa langapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan. So ang katotohanan ay ganun-ganun lang ba? Okay lang may mali, okay lang may tama? Kailangan mahalin nyo ang katotohanan. Kayo mga manggagawa, kung totoong manggagawa kayo, paalalahanan nyo yung mga sinungaling sa paligid ninyo. Hindi yung compromiser. Kailangan natin ay pag-ibig sa katotohanan. Sino bang anghel man ang bumaba? Nagmula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo na ipinangaral na namin ay maitakwil. Sabi si amen. Kung yung anghel nga itinatakwil na nangangaral ng ibang ebanghelyo. Gaano pa kaya yung mga false anointed one? Sabi si amen. May buong daya ng kalikuan, sana nga papahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Kasi kapag ang mahal ninyo ay mga ngaral, hindi yung kanyang katotohanan na ipinangangaral, mabibigo tayo Kailangan ang mahalin ninyo yung katotohanan. Sabi ni Kristo, ako ang katotohanan. Ako ang daan, ako ang buhay. Yung tao, mahal na mahal yung pastor Sige nga, pag hindi na nauwi ka sa idolatry. Sige nga, yung anghel nga, niluhuran ni Juan Sabi ng anghel, huwag mo akong luhuran. Sumamba ka sa Diyos. Mabuti yun, anghel yun. Ito tao, niluluhuran Isipin mo, sabi ng pastor, lumuhod kayo sa ministry ito. Sige nga! Nagluhuran naman. Sabi ko, teka muna. Iba na yan. Hindi nga ako nagkamali. Pagsisihan mo yan, kapatid.
pagsisihin mo yan. Ang totoong pagsisisi, nagpapakumbaba. Sabi, mga nagpahayagan kayo ng iyong mga kasalanan sa isa't isa at paggagalingin kayo ng Diyos. Yan ang banal na kasulatan. Huwag kang mahiya, hindi itinatago yung pagsisisi. Inihahayag yan. Na may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas, at dahil dito'y pinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian. Kaya nga maling doktrina. Sasabi, kakatwiran naman ng isang tao. Di bale, sa susunod naman, itatama naman ng Diyos yan Naku po. Ibig mo sabihin yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman pabago-bago ng isip? Sige nga! Hindi siya pabago-bago ng isip. Iisang Diyos yung nagpapahayag noon, ngayon at magpakailanman. Ibig sabihin, there is only one doctrine. Isang katotohanan lamang. At hindi pa bago-bago. Diba? Amen. At dahil dito'y pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Abay, kasinungalingan na pala Sige pa rin ang baw. Baw lang ng baw. Kasi galing yung ministry niyan ang galing niya mag-English. Sige nga. Katotohanan ang tinitignan ng Panginoon. Shall we say amen? Hindi sa Kanya na lumalakad, hindi sa Kanya na tumatakbo, kundi sa Kanya na kinahabagan. Kahit pala maglakad ka dyan kahit pala magtatakbo ka dyan kung hindi ka kinahabagan ng Panginoon, lilihis at lilihis ang aral mo. Hindi matanggap ang continuity message dahil hindi bumubukas ang katotohanan. Nanatiling patay ang ilaw doon. Kahit anong pamamaraan ang pagpapaliwanag mo, ang sasagot lang yan, walang ganyan. Sige nga. Ang gustong paniwalaan, yung matatamis na dila Sige nga. Wala pong matatamis na dila dito. Maanghang na dila meron. Isipin mo yan. Ang sino man mangaral ng ibang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral ay may takwil. You see? Ibang ngayon Pagka ebanghelyo okay lang yan. Mahalin lang natin yan. Ganun ba? Ganun ba yung tinuturo ng Biblia? Sige nga, sumagot kayo. Pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsasampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Shall we say amen? Tingnan nyo si Kibuloy, di ba? Napaniwala niya yung mga tao Di ba? Na si Kibuloy ang may-ari ng kanilang kaluluwa. Napaniwala nila So, sino ba dapat mong mahalin? Yung si Kibuloy o yung Panginoon? Sino ba dapat mong mahalin? Yung mga ngaral o yung Panginoon? Kasi kung umiibig kang totoo sa Panginoon, mamahalin mo ang kanyang mga salita. Yun ang palatandaan na nagmamahal ka kay Kristo. Iingatan mo, mamahalin mo ang kawan. Hindi yung
Kayong mga kawan, bahala na kayo. Magtatago na lang ako. Hindi nyo naman ako makikita dahil may number 2 na ako eh. Mga kapatid, mga anak, ang salita ng Diyos, profitable for reproof. And, ano pa yung isa? Pagsansala, pagtutuwid. Shall we say amen? Doon ang gamit ng scripture. Hindi po ginagamit ang scripture doon sa, okay lang yan. Okay lang po yan. Hindi po ganun ang gamit ng scripture. Nagkakamali po kayo, mga kapatid. Maging sensitibo kayo, malapit na pong dumating ang Panginoon. Kung totoong sinasabi natin na tayo na sa perfection na, yan ang dapat nating ugaliin. Kung totoong naniwala kayo na we are in the season of perfection. Huwag yung pamiyasain na yung pastor manatili sa pagkakamali. May papahamak niya kayo. Meron pong 5 months tormention. Great tribulation period. At pilit ipapatakwil sa inyo ang Kristo na tumubos ng inyong mga buhay. Revelation chapter 9. Basahin po ninyo yan. Mag-ingat kayo. Mahalin ninyo ang nag-iisang buhay na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Ngayon tayo, mga kapatid, anong dapat nating gawin? Sabi dito, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. So you see? Shall we say amen? Kapag ang isang tao ay isang nangangaral ng katotohanan, dapat niya siyang mahalin. Tama. Ngayon, iba na eh. Pabayaan niyo lang. Dahil one day, babaguhin din ng Diyos yan. Sino magtutuwid? Sino magtutuwid? Binulag nga eh. Yung bulag ba, kaya niyang ituwid yung bulag? Hindi, di ba? So, kailangan ng liwanag. Para ang bulag ay makakita. Tama po ba? Para ang bulag ay makakita, kailangan ang liwanag ng kanyang salita. John 3:18, ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Shall we say amen? Ang hindi sumampalataya, ibig sabihin may tinanggihan, may idininay sa salita ng Diyos. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan. You see? So we say amen. Ang isang tao na may pagkakamali, hindi maitutuwid kung walang liwanag. Tama. Ngayon, kung dumating ang liwanag sa'yo at itinatama ka, dapat ka ba magpasalamat o mapauot ka sa kapatid mo? Sige na. Ito ang kahatulan.
Nalaparito ang ilaw sa sanlibutan. Yung ilaw, yung liwanag ng salita ni Kristo na hindi natin pwedeng matanggihan. Tama? Shall we say amen? At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Shall we say amen? Marami nga namimirmihan sa simbahan. Alam na nga nilang ang ikinakasal daw, babae sa babae, lalaki sa lalaki, tomboy sa tomboy, bakla sa bakla. Pilit pa rin niyayakap Shall we say amen? Pilit pa rin niyayakap ang kamalian. Dapat magising ka na. Habang sinasabing may araw pa, may liwanag pa. Tama? Shall we say amen? Dahil baka abutan ka ng dilim at hatulang ka ng Panginoon. Sabi ni Kristo, ang mga salitang ito ng inyong tinanggihan ay siyang hahatol sa inyo pagdating ng mga araw ng paghukom. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Yan. Walang ganyan. Wala yan. Hindi yan revelasyon. Nakasulat At hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Uy, teka muna. Huwag muna yan, brother. Kasi ang laking dating ng pagpapala dito, materially Saka yan, baka mamaya alam mo na. Yung mga tupa mag-react Saka yan. Hindi po pwede ang ganyan. Ang katotohanan ay katotohanan. Shall we say amen? Datapot ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang magawa ay ginawa sa Diyos. Ayaw sa liwanag Tama. Kaya lang mga tao may tinatago, ayaw sa liwanag kasi baka mabisto. Shall we say amen? Purihin ang Panginoon. Hinatulan na raw. Alam nyo, ang Diyos ang nakakakilala sa atin Bilang na nga yung buhok. Nandito. Di ba? Yung buhok natin, bilang na yon ng Panginoon. Kilala niya tayo. Kaya nga sabi niya siya yung tumawag sa atin. Siya yung humanap sa atin Bagamat siya po ay patas na nagpapaulan sa masama at sa mabuti at nagpapasikat ng araw sa masama at mabuti. So ganun patas ang Panginoon. Many are called. Ang mahirap nito, but few are chosen. Shall we say amen? Maraming tinawag. Walang problema dyan sa mga tinawag na yan. Ang problema natin ngayon, ako ba ay pinili? Dapat tiyak ka. Tiyakin mo ang iyong kaligtasan. Di ba? Shall we say amen? At hindi basta ganoon lang. Ingatan mo ang sarili mo, pati ang aral mo. John chapter 12 verse 48, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. So you see,
Shall we say amen? Kapag ka isang tao, binabara mo, tinuruan mo, at hindi naniwala sa salita ni Kristo, yang mga salita na yan, yan ang hahatos sa kanya sa mga huling araw. Shall we say amen? Sapagat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, sabi ni Kristo to, kundi ang Ama na nasa akin na nagsugo, na siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko lang ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinilita ko sa inyo ay ayon sa sinabi ng aking Ama, gayon ko sinasalita. Aba naman Shall we say amen? Sabi naman ng isa, mali yan. Kasi si Kristo mismo yung Ama Anong sabi ni Kristo? Ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Ibig sabihin, may nag-uudyok sa kanya. Tama! I am the way. I am the truth. I am the life. I am the door. I am the resurrection. I am the tree of life. I am the bread that come down from heaven. I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. Mga salita ng Ama yan di ba? Shall we say amen? Mga attributes ng Ama. Sino nagpapahayag? Si Kristo. Tama. Kasi sinasalita niya, yung salita ng Ama. Tama. Dito po. Balik tayo. John chapter 3 verse 34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Tama sa amen? Sino yung sinugo ng Diyos? Si Kristo. Ano si Kristo? Nagsasalita ng ano? Ng salita ng Diyos. Tama. Kaya naguguluhan yung mga tao Pinapaliwanag na nga ni Kristo yung mga sinasalita ko, hindi sa akin to, kundi ang Ama na nasa akin, siya nagsasalita nito. Tama. Ginagamit yung kanyang body. Shall we say amen? Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Ayun. Ibig sabihin, fullness of the Godhead dwelling in Christ. Tama? So, say amen? At doon, ginagamit ng Panginoon Diyos yung physical na pangangatawan ni Kristo upang mahayag ang Diyos na hindi nakakita sa pamamagitan ng bugtong na anak, the image and likeness of the invisible God. Tama? Di ba yan ang plano? Let us make man in our image and after our likeness. Shall we say amen? Natupad ba? Natupad po yan kay Kristo. Hindi natupad kay Adan. O pansamantalang natupad kay Adan, pansamantala lang dahil nahulog siya. Kay nino natupad? Kay Kristo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ingatan ninyo ang inyong sarili, ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng obispo. Ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya sa kanyang sariling dugo.
Brother Johnson, ito ang mabigat na trabaho eh. Diba? Pero para sa atin, ngay kasiyahan ito. Tama? Shall we say amen? Pero para sa iba, saka na lang muna yan. Nananagana eh. Baka magpulasan ng tupa. Sayang ang ikapo. Sayang ang offering. Ayan ba ang pangangatwiran mo? Ibig sabihin, hindi ka nagpapahayag ng puro mga salita dahil puro pag-aalinlangan eh. Once na itinama ka, itama mo na yung direksyon mo para hindi ka mahatulan ng Diyos. Pag hindi mo pinakinggan ito, nararamdaman mo yan, sinasabi ko. Huwag mo akong mamaliitin dahil mga maliliit, mga mangmang ang ginagamit. Tandaan mo, mga mangmang ang ginagamit para mapahiya ang mga pantas at matatalino. Mahalin mo yung tupa na binili niya ng kanyang mahal na dugo. Naghirap si Kristo dyan eh. Hindi ba naghirap si Kristo alang-alang sa buhay ninyo? Pagkatapos ganun-ganun na lang, hindi babayaan mo na lamang. Kahit itinutuwid tayo, huwag nyo na lang munang pansinin saka na in the right time. Kailan pa? Kapag nag-rapture na. Yung bang right time? Paghuli na ang lahat? O ang right time ay yung tinutuwid ka ng Panginoon ngayon din? Asan ang right time yan? Yung ngayon o yung darating pa? Yun na ang right time. Na kapag narinig mo yung kanyang tinig, magpakumbaba ka. Dahil sa susunod, wala nang right time para sa'yo. Judgment na. Malinaw yan. Na ang mga salitang ito na tinanggihan ninyo, ito rin ang hahatol sa inyo sa pagdating ng araw ng pag-uukom, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, hindi biro-biro ito. Romans chapter 10 verse 1. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila ay mga ligtas sapagkat sila ay pinatotohanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos dadapwat hindi ayon sa pagkakilala. Meron palang ganun eh. Nagmamalasakit sa Diyos pero hindi ayon sa pagkakilala. Sige nga! Sapagkat hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na may tayo ang kanilang sariling kanila, ayun, yung kanya-kanya yon, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya bawal dito yung nagbabakod. Hoy, mga kapatid, iwasan nyo yung tao niya na yan, ha? Ang problema nagsasalita ng katotohanan yung tao eh. Hindi naman kasinungalingan eh. Asan ang katwiran dyan? Shall we say amen? Magpasakop tayo sa Panginoon dahil yan ang katwiran. Yan ang katwiran. Yan ang katwiran. 2 Corinthians chapter 11 verse 4. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus, meron palang ganun, ibang Jesus ang pinapangaral, di ba? Pero Jesus din, yung pangalan na ginagamit, tama? Kaya lang, ang terminolohiya ni Pablo, ibang Jesus. So bakit ganun? Ibig sabihin, ibang doktrina ang dala, pero yung pangalan ni Jesus ang dinadala. Tama? Shall we say amen?
Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Hesus na hindi namin ipinangaral, hindi pala ipinangaral ni Pablo yan eh. Sabi sa amen. Hindi pala ipinangaral ni Pablo yan. Na hindi namin ipinangaral o kung kayo magsitanggap ng ibang espiritu, ano yan? Espiritu yung makalupa eh. Love not the world and the things that are in the world. Maliwanag yon? Remember Lot's wife. Tama. Oo, mahalaga yan, mga bagay na yan. Pinaghirapan natin yan, di ba? Pero sabi, love not the world and the things that are in the world. Di ba? For the things that are in the world are lust of the eyes, lust of the flesh, and pride. Pride of life. Shall we say amen? Puro accomplishment eh. Ano yan? Ang ganda sana, di ba? Pero kung yan ay para magpasikat ang isang tao, ang payo ng propeta, maging simple tayo. Ang payo ni Brother Jackson, maging simple tayo. Shall we say amen? Hindi yung puro accomplishment. Hindi ba alam? Ay, yan, mga bagay na yan, ay makalupa yan. Dapat, doon tayo sa makalangit. Ano yan? Ano ba makalangit? Yung tumpak na kapahayagan. Yan ang makalangit. Hindi yung puro accomplishment. Mga anak ko, mga kapatid, darating ang Panginoon. Huwag tayong tumulad sa mangmang, kundi sa matalino. Ang mangmang daw the foolish man built his house upon the sand. Di ba? The foolish man built his house upon the sand, and the rain get falling down. At ano nangyari nung umulan? Nung bumagyo? Di ba ganyan na nangyayari ngayon? Di ba? Sabi sa amen? Kahit sabihin mong okay, marami kang accomplishment sa buhay. Nagpatayo ka ng mataas na building, bahay, kotse, lahat-lahat. Isang bagyo lang pala eh. Dumating lang si Christine, wala na. Kaya ako natawa kasi kapangalan ng anak ko yung bagyo eh. Hindi ako natawa dahil nangyari sa kanila yan. Mga anak, mga kapatid, hindi natin makakalimutan yun kasi kapangalan ni Christine eh. At kabaliktaran nga ni Christine, si Christine may pag-ibig eh. Yung puot yun eh. Judgment of God yung dumating eh. Tama? Shall we say amen? Judgment yun. Ano kaya sa pakiwari ninyo, kung kayo ang tumayo sa kalagayan nila, itong bahay na to, nasa sabihin natin, nasa third floor, yung second floor, puro mud, puro putik, titirahan pa ba natin ito o hindi na? Abay, kung matalino ka, hindi ka natitira dyan. Mag-invest ka lang sa lugar na alam mong safe ka, tama? Pero yung babalik ka dyan na alam mong bawat taon, ilang bagyo ang dumadaan, nasa second floor na eh. Baka sa susunod, nasa third floor na. Huwag naman sana. Ayaw natin yon, tama? Pero ang hindi natin pwedeng awatin, yung salita ng Diyos eh. Tama? Kahit ba manalangin ka ng manalangin na umiwas ang bagyo eh. Kapag gusto ng Panginoon, hindi mangyayari ang panalangin mo eh. Tama? Pero bibigyan ka ng babala ng Panginoon para malaman mo kung nasa tamang lugar ka. Tama? Shall we say amen? Bibigyan ka agad ng advance na panaginip
Kaya nga yung napakalaking buhawi na yan, na tatama dito sa GMA, nahati eh. Nahati, naghiwalay, mga anak. At nagkaroon ng malakas na lindol sa parting San Pedro. Nagkaroon din ng baha doon. Pero dito sa GMA, safe. Shall we say amen? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng GMA? Ito na naman tayo. God's Mighty Army daw. Totoo ba yun? Yan ang sabi ng mga kapatiran natin dyan sa Fundamental Church. Sabihin natin fundamental. Hindi naman sila masamang tao eh. Hindi naman sila masyadong dumidiin sa alam nilang mali eh. Miskin naman ng mga foolish virgins eh, di ba? Bumibili lang sila. Kasi doon na nakadesign yung kanilang calling eh. Tama? Kaya mag-iingat tayo sa sarili natin. Mahalin natin ang salita ng Diyos na magbibigay ng karunungan at katalinuhan sa atin. Tama? Shall we say amen? Para ka maging wise ang salita ng Diyos. Pumokus ka dyan. Di ba? Shall we say amen? Yan ang magbibigay sa'yo ng karunungan at ng katalinuhan at ng kapahayagan. Ano pa? 2 Corinthians chapter 11 verse 13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol. Aba, meron palang bulaang apostol. Kasi once na ang turo ng isang tao ay mali-mali, paulit-ulit siyang mali, at ikakatwiran niya na ang revelation is by progression, malinaw ito mga anak, mga kapatid ko. Ang Diyos hindi nagpaiba-iba sa kanyang pananalita. Sabi niya dito, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang mga gawa na mapagkunwaring mga apostol ni Kristo at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Shall we say amen? At ito pa, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro din naman ay mapagkunwari na waring ministro ng katuwiran na ang kanilang wakas ay masasangayon sa kanilang mga gawa. Ingatan mo ang sarili mo, maging ang mga tupa na tinubos sa ng kanyang mahal na dugo. Kapag lihis sa ganong pananalita ang in-apply mo sa buhay mo, mananagot ka sa Panginoon. Mananagot ka sa Panginoon. Shall we say amen? Anong sabi? Ingatan mo ang sarili mo. Sabi nga, di ba? Pati ng kawan. Yan ang payo. Yan ang payo unang-una kay Pedro. Tama. Mahal mo ako, Pedro? Mahal mo ako, Pedro? Mahal mo ako, Pedro? Pakanin mo ang tupa, pakanin mo ang kordero. So the same kay Apostol Paul. Di ba? Tama. Ingatan niyo sarili niyo. Kayo mga manggagawa, ingatan niyo sarili niyo. Huwag kayong magpapadala sa anumang tukso ng salibutang ito. At ano pa, ingatan ninyo ang kawan na tinubos ng kanyang mahal na dugo.
Shall we say amen? Mga anak, mga kapatid, malapit na pong dumating ang Panginoon. Hindi na tayo magpipigil ng sasabihin. Ang katotohanan ay katotohanan. Shall we say amen? Huwag na natin ikakatwiran yung mga ganung bagay. Kasi Johnson, alam na alam yan eh. Kasi ako, wala na akong panahon sa parang yung tenga ko ayaw na makarinig ng kasinungalingan eh. Dahil yung pakiramdam ko talaga, yung espiritu na nandoon parang ewan ko ba, mga anak, mga kapatid. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Hesus na hindi namin ipinangaral o kung kayo'y nagsitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. So, may pagkakataon, ang payong ito ay applicable. Tama? Shall we say amen? Baka sakaling magbago ang tao, di ba? Shall we say amen? Pero kapag nakikita natin na pasama ng pasama at palihis ng palihis, hindi mo naman pwedeng hindi sawayin yung tao. Tama ba? Hindi mo naman pwedeng, bro, sige na lang, okay na nga yan, payag na rin ako dyan. Bahala na ang Diyos sa'yo. Hindi naman pwedeng ganun eh. Hindi ba sabi nga magpaalalahanan tayo? Tama? Na baka kaawaan siya ng Panginoon sa kasalanang hindi ka mamatay. Ngayon, dahil doktrina yan, at ipinagpatuloy mo yung kamalian na yan, mauuwi yan sa kamatayan. Di ba sabi ng Diablo? Thou shall not surely die. Meron pang salitang surely. Ang problema, dinagdagan lang ng nat Laglag ang kasangkatauhan, mga kapatid. Gaano pa kaya yung sari-saring turo ng isang ministro na magpapaligaw sa mga tinubos? Mga anak ko, mga kapatid ko, matagal ko nang kinikimkim yung mga ganitong pananalita. Nagpipigil talaga ako. Mahabang panahon. Pero ngayon nararamdaman ko na kailangan ko na magsalita talaga eh. Tama lang ang pagkakasabi ni Pablo, no? Yung mga ganon, pagtiisan muna ninyo. Saan yung binasa natin? Pagtiisan. So, tapos na yung pagtitiis eh. Shall we say amen? May hangganan ba ang pagtitiis? Meron po. Meron pong hangganan ng pagtitiis. Sabi ni Pablo, ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap ay mabuting pagtiisan ninyo. So, pwede yan. Pagtiisan mo muna. Pero darating ang panahon, hindi na makakatiis ang Panginoon dahil pabalik na siya. Shall we say amen? At pagbalik niya, ang mga salitang ito na inyong tinanggihan, sabi ng Panginoon, John chapter 12, verse 48, ang nagtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos ay sakdal sa pagpipigil. Tama?
Pero may hangganan yung pagpipigil na yon. Sa huling araw, pagsasalita ang Panginoon at hahatol sa mga tatanggi. Purihin ang Panginoon. So isa lang ang susi para hindi po tayo mahatulan ng Panginoon. Love not the world and the things that are in the world. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Mga anak, mga kapatid, sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo. Tulad ko rin naman na banal. Shall we say amen? Nagpakita na ng halimbawa ang mga banal sa banal na kasulatan, mga anak, mga kapatid. Tularan natin sila. Shall we say amen? Para hindi tayo mabigo sa inaakala natin o iniisip natin o sinasampalatayanan natin. Para hindi tayo mabigo. Tama? Purihin ang Panginoon. Pagpalain po ang mga salitang ito. Pagpalain ng Diyos about kabahagi ng mga salitang ito. Sapagkat ang Diyos ay minsan nangusap sa ating kalagitnaan at sa iba. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga anak. Ang banal, minsan pa, salamat sa mga saway at paalala. Salamat sa mga masasakit na pananalita.